Noong dekada 80, ang baryo ng Narborough sa Leicestershire, Inglaterra ay nyanig ng malagim na pagpatay sa dalawang dalagitang babae. Isa nung 1983 at isa pa nung 1986. Sa loob ng maraming taon, ang mga residente ng maliit na baryo ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagdududa, iniisip kung sino sa kanila ang kayang gumawa ng ganoong karumal-dumal na krimen. Noon lamang 1987 lumabas ang mga sagot. Ang teknolohiyang DNA ang nagturo sa mga investigador kay Colin Pitchfork, 27 taong gulang, may asawa, 2 anak na lalaki at maliit na rekord ng krimen. Mukhang mabilis na lumala ang mga krimen ni Pitchfork. Ang dating malaswang pagpapakita ay nauwi agad sa pananakit at pagpatay. Isang tila masipag na empleyado sa panaderya, may ibang pagkatao si Pitchfork. Inilarawan siya ng isang psychiatrist bilang may psychopathic personality disorder. Samahan ninyo kami sa dokumentaryong ito habang sinusuri natin ang makasaysayang kaso ni Colin Pitchfork, ang unang lalaking nahatulan sa pagpatay batay sa ebidensyang DNA. Ang pagpatay kay Linda Mann. Bandang alas 7:20 ng umaga noong Nobyembre 22, 1983, isang empleyado ng ospital na papunta sa Carlton Hayes Psychiatric Hospital sa baryo ng Narborough ang dumaan sa isang mas maikling landas na kilala bilang Black Pad. May kakaibang bagay na nakatawag ng kanyang pansin habang dumadaan siya. Sa una, inakala niyang ito ay isang manikin na bahagyang may saplot, ngunit nang huminto siya upang tingnan ito ng maayos, napagtanto niyang hindi pala ito manikin kundi isang bangkay. Tumakbo ang manggagawa papunta sa pinakamalapit na kalsada at sumenya sa dumaraang sasakyan na nagkataong minamaneho ng isang driver ng ambulansya. Pagbalik sa daan, nakita ng driver ng ambulansya ang bangkay at agad nilapitan ito. Isang batang babae, isang teenager, ang nakahiga sa lupa, nakaunat ang mga binti at nakatagilid ang ulo. May dugo sa paligid ng kanyang ilong at may pasa sa kanyang baba. Ang kanyang panloob, maong at sapatos ay nasa isang nakarolyong bunton sa di kalayuan. Nakabalot sa lig niya ang scarf, nakakrus sa likod. Sinuri ng driver ng ambulansa ang pulso niya, ngunit wala na. Mga 1 oras matapos makita ang katawan, dumating ang mga pulis at pathologist bandang 8:30 ng umaga. Naghanap ang mga detektib at 3 pupulis sa paligid, kabilang ang gubat, bukirin, daanan at construction site para sa posibleng palatandaan kung sino ang may gawa ng krimeng ito. Dinala rin ang mga asong pang-amoy para tumulong maghanap. Samantala, napansin ng patologo na may mga palatandaan ng rigor mortis at malamang na namatay ang galagita noong nakaraang gabi. Napansin din nila ang dugo sa paligid ng mga butas ng ilong ng dalagita at iba't ibang mga gasgas sa kanyang muka. Sa una, inakala ng mga investigador na ang mga binti ng dalagita ay nilagyan ng kulay pulang makeup. Ngunit ipinaliwanag ng patologo na ang kulay ng kanyang mga binti ay dulot lamang ng malamig na panahon. Malamang na sexual ang motibo sa pagpatay. May iniwang likido ng katawan ang pumatay. Kinabahan si Edward Eddie Eastwood pagpasok sa trabaho noong umaga. Nawawala si Linda Mann, ang kanyang 15 taong gulang na stepdaughter, mula kagabi. Hindi siya umuwi mula sa bahay ng kaibigan at nang magpunta siya at ang ina ni Linda sa pulis, hindi sila pinansin. Si Linda ay isang teenager. Baka naglalakwatsa lang siya para ipakita ang pagiging independent niya. Habang sang-ayon ang ina ni Linda na si Kathleen Mann sa pagiging independent ng anak, hindi ugali ni Linda na hindi umuwi sa bahay nila. Palaging nasa oras si Linda, laging umuwi sa pagitan ng alas 9:40, 5 at alas 10 ng gabi.
Hindi siya kailanman nahuhuli at kung sakaling mahuli man siya, ginagawa niya ang lahat para ipaalam ito sa kanyang pamilya. Pagdating ni Eddie sa trabaho at binanggit ang pagkawala ni Linda, agad siyang sinabihan na may natagpuang bangkay ng batang babae sa Blackpad. Nabahala si Eddie kaya agad siyang nagmaneho papunta sa lugar ng insidente. Tinangka niyang lumusot sa harang pero pinigilan siya ng mga pulis. Sinabi niya, "Anak ko yan." Palagay ko, anak kong si Linda yon. May isang opisyal na nagsimulang magsulat ng mga tala. Sa huli, sinabi kay Eddie na umuwi muna at pupuntahan siya. Inilarawan si Linda man bilang masayahin at independent ng nakakakilala sa kanya. Noong araw ng kanyang pagkawala, umuwi siya mula sa paaralan at agad tumalis para sa unang trabaho bilang babysitter bandang alas 5 ng hapon. Sabi ng lahat, gustong kumita ni Linda ng sariling pera at magaling siya sa mga bata. Hindi na nakakagulat na siya ang kilalang babysitter sa kanilang lugar. Katulad ng ibang 15 anyos, mahilig siya mag-eksperimento sa estilo at ngayon ay interesado sa hair dye, makeup at damit. Kung di siya makabili ng bagong damit, kumukuha siya ng dagdag na trabaho para kumita at gumagawa ng sarili niyang damit. Isa siyang mabuting estudyante, kilala at popular at nangangarap na balang araw ay makalibot sa buong mundo. Nagpractice siya ng Pranses, Aleman, Italyano at nais din matutunan ng Chino balang araw. Natapos ang unang trabaho ni Linda bilang babysitter ng gabing yon ng alas 6:20 ng gabi. Pagkatapos umuwi siya, kumain ng hapunan kasama si Eddie at umalis ulit ng alas 6:45 ng gabi para sa isa pang trabaho. Sinabi ng kapitbahay niya na hindi na siya kailangan. Nadismaya siya na walang bayad pero hindi nawalan ng pag-asa kaya pinuntahan ni Linda ang kanyang mga kaibigan. Dumaan siya saglit para makita ang matalik na kaibigan ng alas 7:30 tapos umalis para puntahan si Caroline na pinautang ni Linda ng plaka. Naalala ni Caroline, alas 7:30 iyon kasi pumasok at lumabas agad si Linda bago magsimula ang tugtog ng Coronation Street sa TV. Pag-alis ni Caroline, naglakad si Linda sa Forest Road at dumaan sa isang landas na kalaon ay nagdurugtong sa Blackpad. Lumabas din sina Eddie at Kat nung gabi. Pag-uwi nila, sabi ng ate ni Linda na hindi pa siya nakauwi. Umalis ang dalawang magulang para hanapin ang 15 anyos. Kumatok sila sa bahay ng kapitbahay, nagmaneho sa baryo at dumaan sa tambayan ng kabataan. Wala silang nakita nang i-report nila sa pulis ang pagkawala ni Linda, sinabi lang na baka umuwi rin agad siya. Ang investigasyon. Dinala agad si Eddie Eastwood sa Blackpad para formal na kilalanin ang bangkay ni Linda. Kahit may sugat sa muka, agad niyang nakilala ang bagong jacket na hinuhulugan pa niya nang siya'y namatay. Palagi niya itong suot saan man siya magpunta at mahal na mahal niya ito. Si Eddie ang tumutok sa pakikipag-usap sa mga reporter. Ayon sa mga kwento, si Kat noon ay manhid at hindi nakakapagsalita o umiyak. Habang nakatayo ang pamilya sa labas ng bahay nila sa Narborough, sinabi ni Eddie sa media, "Pakiramdam ko parang hinampas ako ng ladrilyo sa ulo. Hindi ko matanggap, si Linda ay masayahin at magalang na dalaga. Medyo makaluma siya pero sobrang popular sa paaralan at masipag sa kanyang pag-aaral. Di ka panipaniwala na magagawa ito sa kanya. Wasak na wasak kami ng asawa ko." Ginawa ang postmortem alas 2 ng hapon, kinabukasan matapos makuha ang katawan ni Linda. Nagkaroon siya ng mga sugat, pasa at gasgas, karamihan sa kanyang kanang pisingi at mata, baba, harap ng leeg at sa kanyang collarbone. Pinaniniwalaan ng mga investigador na tinamaan siya sa muka, posibleng sa baba at nawalan ng malay. Ayon sa pathologist, malamang tinamaan siya sa dibdib kaya nagkaroon ng pasa sa collarbone. Ngunit iniisip ng investigador na posibleng lumuhod din sa kanya ang umatake habang sinasakal siya hanggang mamatay. Ang putik sa likod ng sakong ng 15 anyos ay nagpapakitang kinaladkad siya ng umatake noong gabi. Pinalakas din ng postmortem ang teorya ng pulisya na sexual ang motibo kung saan tinukoy ng pathologist sa kanilang ulat na sinubukang makipagtalik at nagkaroon ng napaagang bulalas.
Isa sa pangunahing ebidensya sa investigasyon sa pagkamatay ni Linda ay ang semen swab mula sa kanyang katawan na nagpakita na ang salarin ay may natatanging blood group. Espesipiko ito, isa lang sa bawat 10 adultong lalaki sa Inglaterra ang may ganitong blood group. Di man matukoy ng blood test ang mismong salarin, naging panimulang punto ito. Maya-maya, napunta kay Eddie na nagdadalamhating amay ni Linda ang pansin ng mga investigador. Bagamat sinabi niyang pinuntirya siya ng dating nobyo ni Linda, milinaw ng pulisya na normal lang ang investigasyon kay Eddie bilang bahagi ng proseso. Malapit si Eddie sa pamilya, ngunit siya ay amain lamang, hindi tunay na ama, at sandali pa lang silang kasal ni Kat. Di nagtagal, nabasura ang teoryang si Eddie ang may sala sa pananakit at pagpatay sa anak-anakan niya. Bukod sa hindi tugma ang uri ng dugo niya sa salarin, may alibi rin siya. Noong gabing nangyari ang krimen, kasama ni Eddie ang isang pulis sa pub. Ngayong wala na si Eddie sa mga pinaghihinalaan, nagsimula ang otoridad maglista ng mga sex offender hindi lang sa lokal na lugar, kundi pati sa Leicestershire at Midlands. Bukod sa mga rapist, kasama rin dito ang gumawa ng iba pang pananakit at malaswang pagpapakita ng sarili. Ang mga suspect ay binubuo lamang ng mga individual na nasa edad 13 hanggang 34 dahil sa mataas na bilang ng similya na natagpuan sa sample ng similya mula sa katawan. Tinanggal ang mga nasa listahan na nakakulong o patay na noong namatay si Linda. Ang masusing prosesong ito noon ay ginawa lahat ng mano-mano. Naglaan ng daan-daang oras ang mga otoridad sa paggawa ng listahan bago ito inilagay sa computer database. Umasa sila na lalabas sa kanilang listahan ang pangalan na nakuha sa house-to-house na investigasyon. Bumuo agad ng hiwalay na grupo para bantayan ang Carlton Hayes Hospital dahil maraming nagkasala sa sexual na krimen at may problema sa droga ang ginamot doon. Pinaghihinalaan ng investigador na maaaring may ugnayan ng ospital at ang pagpatay dahil malapit ang ospital sa pinangyarihan nito. Naunawaan kung bakit ikinagalit ng ospital ang mansang ibinabato sa kanilang mga pasyente. Tumanggi silang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga pasyente at tiniyak sa investigador na ligtas ang aming ward. Nagpapatuloy ang mga otoridad, may mga team na nag-iimbestiga sa 10,000 pasyente ng ospital na posibleng suspect. May ilang binatang lalaki ang inimbestigahan sa mga sumunod na linggo. Isa ay may kulay na pink na gupit, parang paso ng mga geranium na ginupit ng pantay. May isa pang binatilyong maitim ang buhok, nakitang tumatakbo sa Kipling Drive noong gabi ng krimen. Nalaman ng pulisya na hindi siya jogger dahil nakasuot lang siya ng ordinaryong damit. Kinabukasan matapos makita ang bangkay, 2 binatilyo ang bumili ng dyaryo at binasa ang balita tungkol sa pagkamatay ni Linda. Dahil dito, napansin din sila. Noong Pasko, inanunsyo ni Superintendent David Baker na posibleng kilala ni Linda ang pumatay sa kanya at sinabi sa media na kakilala niya ang sangkot. Maaring nagsimula lang sa halik at lambingan, ngunit nauwi sa hindi na kontrol na pangyayari na naging sanhi ng pagkamatay ni Linda. Tanging ang responsible lang ang makakapagsabi ng totoong nangyari. Ito ang unang beses na inilantad ng investigador ang tsoryang ito. Sa parehong panahon, sinabi ni Kat sa media ang kanyang dismaya na wala pang totoong pag-usad. Sinabi niya, dapat maparusahan ang lalaking ito at sana magdalawang isip ang sinumang kakilala niya na itago siya. Wala na kaming maayos na buhay at siya ang may sala. Sa kasamaang palad para kina Kat, Eddie at sa 2 kapatid na babae ni Linda, aabutin pa ng ilang taon bago nila makuha ang mga kasagutan. Pagsapit ng Abril, 8 na lang ang natirang pulis sa murder squad at pagdating ng mahal na araw, halos tapos na talaga ang investigasyon. Sa tag-init, 2 na lang ang natiram nagtatrabaho sa opisina ng investigasyon sa kaso ni Linda Mann. Tumatanggap sila ng tawag ukol sa mga posibleng pagkakakita sa binatilyong may punk na buhok at mga kahina-hinalang asawa at bayaw. Pero walang nakuha sa mga lead na ito. Mga 150 na blood test ang isinagawa sa mga posibleng suspect sa panahon ng investigasyon, pero wala ni isang tumugma sa kanilang mamamatay tao.
Noong Oktubre 1985 at 85 isang 16 anyos na trainee sa paggupit ng buhok ang nagpaalam sa nobyo at naglakad pa uwi. Isang residente ng Wixton, ilang milya silangan ng Narborough, nilakad niya ang madilim na daanan papunta sa Kenilworth Road, kung saan nilapitan siya ng isang dimaninag na figura. Isang lalaking pabalik-balik na naglalakad. Ang mabilis niyang galaw ay nagpagulo sa kanya. Nakasuot siya ng madilim na jacket na may hood at umaasa ang 16 anyos na makalampas agad sa kanya. Habang naglalakad siya, inabot siya ng lalaki at ipinulupot ang isang braso sa kanyang binti. Maya-maya, naramdaman niya ang malamig na distornilyador na nakadiin sa liig niya. Sinabi ng lalaki sa kanya, "Tumahimik ka o papatayin kita." Pagkatapos, hinila niya ang dalagita sa bangketa sa pagitan ng mga bahay at dinala sa hanay ng mga garahe kung saan itinulak niya ito sa pader na gawa sa ladrilyo. Kahit nagmakaawa siya, hindi siya pinalaya ng lalaki. Itinulak niya ang batang babae sa lupa, binuksan ang zipper ng kanyang pantalon at pinilit ipasok ang sarili niya sa bibig nito. Makalipas ang ilang sandali, inalis niya ito at nagsimulang mag-masturbate. Pagkatapos, inulit niya ang ginawa niya. Ang lalaking nasa likod ng krimen, nakalaunay na kilalang si Pitchfork, ay naalala niyang sinabi, "Sinabihan ko siyang tanga dahil mag-isa siyang naglalakad pa uwi ng gabing iyon." Dagdag pa niya, pinaalalahanan niya ang babae na huwag lumakad sa kalsada sa gabi. "Alam kong ayaw mo, pero hindi naman kita sinasaktan. Madali sana, kitang napatay." Sinabi rin niya na binibigyan lang daw niya siya ng leksyon tungkol sa panganib ng paglalakad pa uwi sa gabi. Bago umalis, sinabi ng lalaki sa 16 anyos, "Huwag kang magsusumbong kahit kanino, kundi babalikan at hahanapin kita." Bagamat hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang ang nangyari, nagkwento ang dalaga sa isa niyang kasamahan na hairdresser at sa manager ng salon na kanyang pinagtatrabahuhan. Tinawagan agad ng manager ang pulis. Noong umaga ng Hulyo 31, 1986 ginising si Don Ashworth na 15 taong gulang ng kanyang ama na si Robin. Kumuha ng part-time na trabaho si Don sa tindahan ng dyaryo at malalate siya kung matutulog pa ng matagal. Inilarawan si Don bilang artistikong dalaga na may talento sa pagguhit, maaasahan, kaaya-aya at napansin ng kanyang mga magulang na tulad ni Linda, palagi siyang umuwi ng eksaktong 30 ng gabi. Ngunit iba ang araw ng Hulyo 31. Pumasok siya sa trabaho, natanggap ang sahod at natapos ang trabaho niya bandang 3:30 ng hapon. Maikling lakad lang pa uwi kaya umuwi si Don at sinabi kay Barbara na lalabas siya para makita ang mga kaibigan niya. Sinabi ni Barbara na umuwi siya ng alas 7 dahil pupunta sila ni Robin sa birthday party ng anak ng kaibigan nila. Hindi na umuwi si Don nung gabing iyon. Si Barbara ay nag-isa sa party para maghatid ng regalo at bumalik ng 7:30. Pagkatapos, binisita niya ang kaibigan ng anak niyang si Sue na balak sana nilang bisitahin noong hapon. Pero wala si Sue nang bumisita siya at sinabi ng nanay ni Sue na hindi niya nakita si Don mula alas 4:30 ng hapon. Hinahanap ni Barbara ang anak niya sa baryo bago niya nakita sina Sue at Sharon, mga kaibigan ni Don, sa Narborough. Hindi nila alam nasaan ang 15 anyos pero tinulungan nila sina Robin at Barbara sa paghahanap. Marami pang kaibigang tumulong maghanap pero walang nahanap na bakas ng dalagita. Alam ng mga magulang niya ang kaso ni Linda Man at natatakot silang baka naging biktima rin si Don nang pumatay kay Linda na malaya pa rin ngayon. Malamang naghintay muna sila hanggang 4:40 ng gabi bago tumawag sa pulis. Iniisip nila na sasabihin ng autoridad na maghintay hanggang karaniwang oras ng uwi ni Don bago mag-report na nawawala siya. Hindi man nahuli ang pumatay kay Linda, tila inulit ng mga investigador ang pagkakamali nila sa hindi pagsiseryoso agad sa kaso ni Don. Paulit-ulit nilang tinanong ang mga magulang niya kung tiyak ba na hindi siya tumakas o sadyang hindi lang namalayan ang oras. Sinabi ni Barbara sa kanila, hindi siya tumakas. Nang malate siya na 5 minuto, alam kong may mali. Sabi ni Robin, hindi na dalawang isip ang anak niyang babae na tawagan siya kapag kailangan ng sundo. Hinalugog ang bahay ng Ashworth at inusisa si Robin gaya ng kay Eddie Eastwood. May grupong aswang taga-subaybay na dinala pero hindi sila binigyan ng kahit anong damit ni Don.
Ayon sa ulat, ginamit lang sila para makita kung may nagalaw na damo o halaman. Noong Agosto 2 ilang araw matapos mawala si Don, natagpuan ang kanyang asul na denim jacket sa isang bukirin sa pagitan ng M1 motorway at isang daan ng kilala bilang 10-pound lane. Ang daanan ay malapit lang sa black pad. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ang katawan ni Don sa ilalim ng mga dahon. Sa una, ang mga fingerprint lang ng isang kamay ang kita. Tulad ni Linda, nakita ring hubat si Don mula baywang pababa. Nakasapatos pa siya at ang panloob niya ay nasa buong-buong pa rin. Nawawala ang isang hikaw at may dugo sa kaliwang hita niya. Nasa rigor mortis na ang katawan ni Don at nadapuan na ng mga insekto ang kanyang mga labi, nag-iwan ng itlog at kinagat ang balat niya. Ilan sa kanyang mga sugat ay galing sa insekto, hindi sa pag-atake o pagpatay. Formal na kinilala ng ama ang kanyang katawan. Lumabas sa postmortem na si Don ay brutal na binugbog. Nagkaroon siya ng mga sugat sa kaliwang bahagi ng kanyang no hanggang ilong, namamagang kaliwang pisingi, pasa sa kaliwang mata at ilang pasa pa sa kanyang panga at mga tainga. Namaga ang labi niya at naghiwa ang braces sa loob ng bibig. May mga pinsala rin sa kanyang dibdib at mga collarbone. Itinuturing na pagsakal gamit ang mga kamay ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Posibleng hinawakan siya ng kanyang pumatay gamit ang chokehold. Ang kanyang bisig ay nakadiin sa larynx nito habang hinahawakan siya mula sa likod. Gayunpaman, hindi inalis ng pathologist ang posibilidad ng paggamit ng panali. Tulad kay Linda, sexual din ang motibo ng pag-atake sa kanya. Kinuha ang mga sample ng semilya mula sa katawan ni Don, pati na rin ang iba pang ebidensyang forensic tulad ng piraso ng kuko, buhok at pulang hibla sa mga dahon na tumakip sa kanyang katawan. Ang unang konkretong suspect sa kaso ni Don ay si Richard Buckland, 17 taong gulang. Mahilig sa motorsiklo at may mga suliranin sa pagkatuto, Nagtatrabaho si Buckland bilang katulong sa kusina sa Carlton Hayes Psychiatric Hospital. Isang pulang motorsiklo na kahawig ng kanya ay nakita ng maraming saksi sa iba't ibang lugar, kabilang ang nakaparada sa ilalim ng motorway bridge, bandang tanghali noong araw ng pagpatay. Isang saksi ang nakakita nito bandang 4:45 ng hapon at isa pa ang nakapansin ng pulang helmet ng motorsiklo malapit sa 10-pound lane bandang 5:15 ng hapon. Panandaliang tinanong noon si Buckland ng pulisya. Kinabukasan, kusa siyang nagbigay ng impormasyon at sinabing nakita niya si Don na naglalakad noong gabing yon. Dayunpaman, hindi na siya muling tinanong ng pulisya hanggang may katrabaho ni Buckland na nagkwento na noong Agosto 1, isang araw bago matagpuan ng katawan, sinabi ni Buckland na natagpuan ng katawan ni Don sa palumpong malapit sa gate ng M1 bridge. Nang tanungin kung paano niya nalaman, sagot niya, may nagsabi sa akin. Nakabitin ang katawan niya sa isang puno. nilapitan ng mga detektive mula sa unit ng homicide si Buckland sa bahay ng kanyang mga magulang noong Agosto 8 at inaresto siya. Sa kanyang panayam, sinabi niya sa mga investigador na kilala niya si Don at nakausap na niya ito dati. Pero hanggang dun lang yon, hindi nagtagal. Habang iniimbestigahan siya, nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang babae na nakilala niya noong siya ay 14 na taong gulang. Nagkaroon sila ng pagtatalik ng maraming beses at sa hindi bababa sa isang pagkakataon, sinaktan niya ito. Sinabi ng kanyang nakababatang kapatid sa kanya na hindi niya alam ang sarili niyang lakas. Nagreklamo siya na hindi siya gusto ng mga babae at madalas ko raw silang tawaging malandi. Kung ano man ang pumasok sa isip ko, malandi, aso, pokpok, maldita. Ipinalam ni Buckland sa mga autoridad na gusto niya ng mas batang babae at binanggit ang issue sa maagang paglabas na napansin ng mga investigador na pareho nila na mamamatay tao. Sa huli, inamin niya na dahil sa pressure ng pulisya, nakita niya naglalakad si Don sa daan at may nakita rin siyang lalaking may dalang pamalo. Hindi ito sapat para sa mga detektive na nagmungkahi na siya ang may kasalanan at napatay niya ang 15 anyos na si Don nang hindi sinasadya dahil sa bugso ng galit. Sabi ni Buckland, di ko matandaan. Baka sobrang nagalit ako nang hindi ko namalayan. Pagkatapos, sinabi ni Buckland sa mga detektive ang gusto nilang marinig. Nahinipuan niya si Don, pinigilan siya at nalito siya at parang umiikot ang kanyang ulo hanggang sa tumakas siya sa lugar ng pangyayari.
Dagdag pa niya, walang lalaking may pamalo. Sa mga sumunod na oras, paulit-ulit na nagbigay at binawi ni Buckland ng mga nakakalitong pahayag, sinasabing hindi pa siya nakipagtalik kahit na inamin niya kanina na nakipagtalik siya sa ibang babae na hindi si Dawn. Bagamat humiling siya ng blood test, hindi ito agad ibinigay. Matagal na tinanaw ng investigador ang 17 taong gulang na patuloy namang nagbigay ng magulo at magkakasalungat na pahayag. Sa huli, inamin ni Buckland na inabuso niya ang batang babae na 9 na taong gulang kahit sinabi niyang 11 ang edad nito. Inimbestigahan at kinumpirma ng pulisya ang insidente. Nakausap din nila ang ex niya na nagsabing sobrang marahas ang kanilang relasyon. Noong Agosto inihayag ng pulisya na inaresto at kinasuhan si Buckland para sa pagpatay kay Dawn. Hindi siya umamin sa pagpatay kay Linda pero naniniwala ang pulisya na siya ang salarin at nagsisinungaling lang. Sa huli, sinuri ang dugo ni Buckland. Kahit na lamang hindi tugma ang uri ng dugo niya sa natatanging uri ng dugo ng mamamatay tao, iginiit ng investigador na hindi pwedeng alisin ang sinuman sa listahan ng pinaghihinalaan. Hindi ito nabigyang pansin hanggang ipaalala ng ama ni Buckland sa abogado ng anak na dapat tingnan ng pulisa ang DNA testing na noon ay bagong teknolohiya. Sa Universidad ng Leicester, 5 milya hilagang kanluran ng Narborough, nagtatrabaho si geneticistang Alec Jeffries sa bagong forensic na DNA profiling. Aksidente niya itong nadiskubre habang sinusuri ang paglipat ng namamanang sakit sa pamilya. Iniulat ng The Guardian na sa nabigo niyang eksperimento, kumuha siya ng DNA mula sa mga selula at idinikit ito sa photographic film bago iniwan sa developing tank. Pagkatapos makuha, ipinakita ng film ang ilang guhit. Agad napansin ni Jeffries na bawat taong pinagkunan ng mga selula para sa eksperimento ay matutukoy ng napakatumpak. Nadiskubre ito nang hindi sinasadya noong 1984, ngunit hindi pa noon alam ang kahalagahan nito sa mga kasong kriminal. Naging usap-usapan lang ang pagkakatuklas na ito nang lapitan si Jeffries ng pulisya noong 1986. Tinanong ng investigador kung matutukoy niya kung si Buckland ang pumatay kina Linda at Dawn gamit ang DNA profiling. Pumayag si Jeffries at agad nakuha ng mga investigador ang sagot. Isang lalaki ang may sala sa panggagahasa at pagpatay kina Dawn at Linda. Pero hindi si Richard Buckland ang lalaking yon. Hindi makapaniwala ang mga pulis kaya pinasuri nila kay Jeffries ng 2 beses pa. Gayunpaman, hindi nagbago ang sagot at pinalaya si Buckland matapos ang 3 buwang pagkakakulong. Bumalik sa simula ang mga detektib na naniniwalang kung makakatulong ang teknolohiya sa pagpapalaya ng inosente, dapat din itong matukoy ang tunay na may sala. Nagsimula silang magpadala ng liham sa lahat ng lalaking ipinanganak mula 1,953 hanggang 1,970. Sinimulan ang malaking operasyon para kunin ang DNA ng bawat lalaking nanirahan o natrabaho sa Narborough sa mga nakaraang taon. 2 testing center ang ginawa, nag-alok ang mga investigador ng morning at evening sessions para mapadali ang pagsusuri ng mga lalaki kahit may trabaho. Ilan lang ang tumanging sumali sa proseso at ang mga tumanggi ay nagsabing hindi nila gusto ang mga karayom o ang pulisya. Ilan sa mga lalaking ito ay nagbago ng isip kalaunan marahil dahil sa presyon ng lokal na komunidad na gustong matigil ang karumal-dumal na mga krimeng ginawa ng pumatay kina Dawn Ashworth at Linda Mann. Ang laki ng operasyon at ang pagiging bago ng teknolohiyang ginamit dito ay agad na naging laman ng balita sa buong mundo. Iniulat ng LA Times na ang mga pulis na nag-iimbestiga sa pagpatay sa 2 dalagita malapit sa baryo sa Midlands ay gumagamit ng bagong siyentipikong paraan. Ayon sa ilan, ito na ang pinakamahalagang tuklas sa paglutas ng malalaking krim mula nang magkaroon ng fingerprinting. Kahit malaki ang operasyon at mahigit sa 5,500 lalaki na ang nasuri, 8 buwan na at hindi pa rin nakalapit sa kasagutan ang mga pulis. Hindi nila nalaman kung bakit nabigo ang kanilang plano hanggang Setyembre 1987.
Isang babae ang lumapit at nagsabi na rinig niyang inamin ng isa sa mga katrabaho niya, si Ian Kelly, na siya ang kumuha ng blood test para sa isa pa nilang katrabaho, si Colin Pitchfork, isang may asawang ama ng 2 anak. Nagpanggap si Kelly bilang si Pitchfork dahil nahatulan na siya sa kaso ng malaswang pagpapakita at ayaw na niyang makipag-ugnayan pa sa pulisya. Unang inaresto si Kelly, kasunod agad si Pitchfork. Sa loob ng police car, sinabi niya sa investigador, kailangan ko munang sabihin sa ilang tao ang nangyari bago nila mabasa sa diaryo. Sasabihin ko sa inyo lahat, pero gusto kong gawin ito sa sarili kong paraan dahil kwento talaga ito ng buhay ko. Hindi lang ito kwento ng 1 o 2 buwan. Si Colin Pitchfork ay pinanganak noong Marso 23, 1960 sa baryo ng Newbold Verdon sa Leicestershire. Pangalawa siya sa 3 magkakapatid at sinabi niya kalaunan sa kanyang asawang si Carol na siya ang itim na tupa ng kanilang pamilya. Noong 1979 nang magkakilala sina Pitchfork at Carol, ang ate niya ay gustong maging doktor at ang bunso nilang kapatid ay pangarap mag-aral ng engineering sa universidad. Naalala niya noong bata siya, mahilig siyang magpakita ng ari sa mga babae at sabi niya, sa bahay namin simula edad 11. Gusto ko talagang ipakita yon noon. Lumabas ako sa kalsada para gawin yon. Ipinakita ko ito sa mga di ko kilalang babae. Bilang bata, sumali si Pitchfork sa scout dahil aktibo ang kanyang ina sa organisasyon. Gayunpaman, madalas siyang pinagtatawanan ng ibang mga lalaki, lalo na kapag kailangan nilang gumamit ng mga pinagsasaluhang shower. Naalala niyang di niya gusto karamihan ng asignatura sa paaralan, pero paborito niya ang Ingles. Sinabi niya na kahit relihiyoso at espiritual ang ina niya, hindi niya gustong magsimba dahil nakikita niya itong mapagkunwari. Naramdaman din niyang natatabunan siya ng kanyang matagumpay at matalino sa akademya na nakatatandang kapatid na babae. Bilang isang teenager, ilang beses siyang nahuling nagpapakita ng masasalang bahagi ng katawan. Sa 2 beses, kinasuhan siya at tinanggal sa mga scout. Pagkakilala nila ni Carol noong 1979, nagpa siya silang magpakasal at magsimulang magsama. Naalala ni Carol na kahit nangako siya, nahuli pa rin si Pitchfork na nagpakita ng ari sa publiko. 21 siya noon, pero sabi ng probation service, nalampasan na niya ang problema niya. Sabi ni Carol na probation siya muli pagkatapos noon. Ikinasal sina Carol at Pitchfork noong 1981 at nagpatuloy si Pitchfork sa trabaho sa panaderya ng Hampshire. May pagkahilig siya sa sining at nagsimulang paghusayin ang kanyang talento sa pagdedekorasyon ng cake. Ayon sa supervisor, masipag at laging nasa oras siya, pero sumpungin at hindi niya tinatantanan ang mga babaeng empleyado. Madalas niyang kinakausap at nilalandi ang mga ito. Sa huli, nahuli ulit siyang nagbubuyangyang at ipinadala sa psychiatric counseling sa Carlton Hayes Hospital. Hindi rin gumanda ang mga sumunod na taon. Pagsapit ng 1,683 buntis na si Carol sa kanilang unang anak at kumuha si Pitchfork ng klase sa cake decorating sa Southfields College. Dito niya nakilala ang 18 anyos na estudyanteng si Leslie na naging karelasyon niya. Hindi ito nakaligtas sa pansin. Matagal nang hinala ni Carol bago niya ito inamin. Kalaunan, sinabi niya sa mga investigador na tumigil siya sa pag-flash nung nagkaroon siya ng relasyon kay Leslie dahil na-excite siya sa kanilang lihim at sa posibilidad na mahuli siya ng asawa. Labis na nasaktan si Carol nang umamin siya sa pakikiapid. Nang ikwento ni Carol ang pagtatalo matapos ang pag-amin, sinabi niya, may ibinigay siya na hindi ko kayang ibigay dahil bata pa siya. Nang tanungin niya kung siya, na 23 anyos ay masyadong matanda para sa kanya, sinabi nitong si Leslie ay birhen, samantalang si Carol ay hindi na. Hindi ito ang huling relasyon ni Pitchfork. Nagkaroon pa siya ng isa pang relasyon noong 1986 sa isang inang diborsyada na may isang anak. Nabuntis ang babae at kahit gusto sana niyang ipalaglag ang bata, nagbago siya ng isip sa huli. Ipinanganak niya ang sanggol noong Enero 1987, ngunit ito ay wala ng buhay. Matapos ang relasyon kay Leslie, nagkaayos ulit sina Carol at Pitchfork dahil kailangan ng anak nila ng parehong magulang. Makalipas ang kaunting panahon, nagpasya silang lumipat sa Narborough para magsimula ng panibago.
Napansin ng pulisya si Pitchfork noong 1984 matapos mamatay si Lindemann. Noong Enero 22, dumating ang isang pulis sa Hayburn Close para sa door-to-door na investigasyon sa isang semi-detached na bahay. Ang may-ari ay si Colin Pitchfork na 25 taong gulang at bagong lipat sa bahay kasama ang asawa at sanggol nilang anak. Binuksan ni Carol ang pinto at tinawag ang asawa niya pero ilang minuto pa bago ito lumabas. Sinabi niya sa pulis, "Ayusin ko muna sarili ko." Noong una, akala ni Pitchfork na hinuli siya dahil nagnakaw siya ng tabla sa construction site. Kumuha rin siya ng unit na akala niya ay bagay sa kusina. Di alam ng pulis ang kanyang partisipasyon sa pagnanakaw. Pagkatapos ng ilang pangtatanong sa bawat bahay, natuklasan ng mga investigador na kasama si Pitchfork sa listahan ng mga posibleng suspect dahil ilang beses na siyang nahatulan sa pagpapakita ng ari sa publiko. Nang tanungin siya, nagbigay si Pitchfork ng bahagyang alibi. Sinamahan niya ang asawa sa night class sa kolehiyo habang natutulog ang sanggol sa likod ng kotse. Pag-uwi niya, nagbantay siya sa sanggol hanggang oras ng pagsundo kay Carol. Bagaman wala siyang totoong alibi mula alas 6:45 hanggang alas 9:15 ng gabing yon, inisip ng mga investigador na hindi niya iiwan ang sanggol para lang gumawa ng krimen at hindi rin nila naisip na maaari niyang isama ang sanggol sa kanya. Nakakulong na si Pitchfork dahil sa pagpatay kina Don at Linda kaya ikinuwento niya sa investigador ang kanyang buhay. Pagdating niya sa kwento ng ika-14 niyang taon, sinubukan ng mga detektib na ilipat ang usapan sa mga pagpatay, ngunit nainis siya at iginiit na siya dapat ang may kontrol. Sa panayam, sinabi ni Pitchfork na kasama niya ang sanggol ng patayin si Linda. Natutulog ang anak niyang lalaki sa carrier cart sa likod ng sasakyan. Naalala niyang naghanap siya ng babaeng papakitaan ng ari nang makita niya si Linda at naghintay sa ilalim ng post ng ilaw. Napatakbo siya sa takot matapos ipakita ang ari at sinundan siya nito. Sinabi ni Pitchfork na natigilan si Linda nang makarating siya sa madilim na daanan at hinawakan niya ito, inilayo sa daan at kinausap. Sinabi niya na si Linda raw ang naglagay sa sarili niya sa sitwasyong iyon sa hindi pagsigaw. Kung sumigaw sana siya, natakot sana siya at tumakbo palayo. Sinabi ni Pitchfork sa mga investigador na natakot ng husto si Linda kaya nagpasya siyang hayaan na lang akong gawin yon. Marahil sa pag-asang pakakawalan ko siya pagkatapos. Pero hindi niya siya pinakawalan. Sinabi ni Pitchfork na pinatay niya si Linda dahil takot siyang makilala siya nito. May suot siyang singsing at tinanong siya ni Linda tungkol sa asawa kaya alam niyang may asawa siya. Hindi lang yon, may suot din siyang isang hikaw at numinipis na ang buhok niya. Alam ni Pitchfork na malapit na siyang tumira sa baryo at hindi niya kayang isugal na baka isumbong siya ni Linda. Nang ikwento niya ang detalye ng pagkikita at pagpatay kay Don Ashworth, napansin ng mga investigador na halos kapareho ito sa kaso ni Linda. Bibili sana si Pitchfork ng pangkulay ng pagkain pero nakita niya si Don na papunta sa daanan kaya itinabi niya ang motorsiklo at sinundan siya roon. Hindi siya nag-react nang ipakita niya ang ari niya at nagpatuloy sa paglalakad. Sinabi rin niyang tulad ni Linda na pasandal siya sa sulok. Sinabi niyang pinatay niya si Don dahil takot siyang makilala siya nito. Suot niya ang kanyang jacket sa motorsiklo at ang kanyang singsing sa pagmamotorsiklo. Kahit nakiusap at hindi na pumiglas si Don tulad ni Linda, umasa siyang makaligtas sa pag-atake kung mananatiling kalmado. Nang tanungang bakit niya pinatay si Don, sagot niya, may pagkakataon. Nandun siya at nandun din ako. Sinabi ni Colin Pitchfork sa mga investigador na naglalabas siya ng ari sa mahigit 1,000 babae at batang babae sa buong buhay niya. Inamin niya rin ang ilang hindi nare-resolbang panggadahasa at di ganong marahas na pag-atake, kabilang ang salabing 6 anyos na trainee sa pag-aayos ng buhok. Napansin ng investigador na madalas niyang nilalaktawan ang detalye. Hindi inamin ni Pitchfork na tinakot niya ang 16 anyos gamit ang distornilyador at itinanggi rin niyang nag-masturbate siya sa harap ng mga babae at batang babae. Ayon sa ulat, hindi raw niya nabanggit o naging problema ang maagang paglabas ng semilya. Sa lahat ng ulat, gusto ni Pitchfork na siya ang may kontrol.
Gusto niyang malaman ng pulisya ang buong kwento niya sa paraang gusto niya at gusto rin niyang sundin ng mga babae at batang babaeng pinupuntirya niya ang eksaktong sinasabi niya. Noong Enero ng 1988 humarap sa korte si Pitchfork. Umamin siya sa 2 bilang ng pagpatay 2, bilang ng panggagahasa 2, bilang ng malaswang pag-atake at 1 bilang ng pakikipagsabwatan upang hatlangan ang takbo ng hustisya. Ayon sa ulat ng psychiatrist, si Pitchfork ay may personality disorder na uri ng psychopathic na sinamahan ng seryosong psychosexual pathology. Nagbabala rin ang ulat na lubang mapanganib pa rin siya habang nagpapatuloy ang kanyang psychopathology. Si Pitchfork ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na noon ay may minimum na 30 taon ngunit nabawasan ito sa 28 noong 2000 matapos ang isang apela. Noong 2016, dininig ng parole board ng England at Wales ang kaso ni Pitchfork para sa maagang parole. Bagaman tinanggihan ang aplikasyon, inirekomenda siyang ilipat sa open prison dahil sa pagguti ng asal niya sa kulungan. Habang nakakulong, nakakuha ng degree si Pitchfork at nagsali ng nakaimprentang musika sa Braille. Naging alagad din siya ng sining at lumihan ng eskultura noong 2009 na ipinakita sa Royal Festival Hall. Inilipat si Pitchfork sa open prison ayon sa rekomendasyon. Noong 2018, muli siyang tinanggihan ng parole board sa apela para sa paglaya. Noong 2021 sa wakas ay pinagbigyan na ang kanyang apela. Pinalaya siya sa parole noong Setyembre 1, 2021. Makalipas ang 2 buwan, ibinalik siya sa kulungan dahil nilabag niya ang mga kondisyon ng kanyang parole nang makita siyang lumalapit sa mga kabataang babae habang naglalakad. Naniniwala ang mga detective na tumulong sa pag-aresto kay Pitchfork na hindi siya dapat palayain dahil sa kanyang psychopathic personality disorder. Noong 2023 inanunsyo na muli na namang palalayain si Pitchfork. Dahil sa matinding protesta ng publiko, inutusan ang parole board na muling pag-isipan ang kanilang desisyon at sa huli ay tinanggihan ang kanyang parole. Noong Pebrero 2024, itinakda muli ang isa pang pagdinig para sa parole. Hindi natuwa si Barbara Ashworth, ina ni Don, sa paulit-ulit na parole attempt ni Pitchfork at sinabi, "Wala na akong masabi ngayon." Mukhang gusto pa rin niyang lumaban anuman ang mangyari. Pumatay siya ng 2 batang babae na nag-aaral. Alam ko kung ano ang gagawin ko. Itatapon ko ang susi. Sa oras ng pagsulat, nakakulong pa rin si Colin Pitchfork. Siya ay 63 taong gulang.